Hello po sa lahat po ng mga fans, si Miss Catherine Bernardo, and sa lahat ng mga nagmamahal at sobrang invested dito kay Miss Catherine, kasi ngayon pag-uusapan po natin ang ilan sa mga balitang kumakalat ngayon sa social media na sinasabing mukhang magba-Valentine's date itong si Miss Catherine Bernardo sa isang magandang resort. So paano nga ba natin nakuha yung mga ganitong, paano nga ba kumalat yung mga ganitong balita? At ito pa ang chika, sino nga ba ang makakasama ni Catherine? Yun ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, so isang araw, bukas po ay magaganap na ang tinatawag na Love Day, kung saan isa-celebrate ng buong mundo ang araw ng mga puso. Ito pong araw ng mga puso, hindi lang to para sa mga magjowa, hindi lang din ito para sa mga manliligaw, sa mga couples, sa mga mag-asawa or whatever. Ito ipatungkol din sa pamilya. Kaya naman kung if you have time, pwede nyo silang ipasyal, pwede nyo iparamdam sa kanila na they're really special dito po sa mga panahon na to. Pero mas tututukan natin ngayon, since invested naman tayong lahat sa love life ni Miss Catherine, ay mas tututukan natin yung mga laman ng balita patungkol sa isang tisoy di umano na makakasama ni Miss Catherine Bernardo sa isang magandang resort. Eto na, ayon po sa Abante News, may nag-iinit na balitang umiikot sa social media na posibleng mag-Valentine's Day si Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala sa La Union, LU, ngayong Feb 14, 2026. Ano nga ba ang basehan? Bakit daw po kumakalat itong mga news na ito? Ang basehan umano ng mga naghahasik ng haka-haka ay isang Instagram post ni Mayor Mark Alcala habang kumakain sila sa isang kilalang Japanese restaurant sa San Juan, La Union, kasama ang pinsan at stylist ni Catherine na si Justin Benitez, na di umano ay parte ng glam team ni Catherine. Ito pong si Justin, ito daw di umano yung sinasabing naging tulay or naging daan para magkakilala si Mayor Mark Alcala at si Catherine Bernardo. Yun po yung kanilang mga haka-haka, yun yung mga nagsusurround ngayon sa buong social media world kung bakit nagtagpo ang landas ni Mayor Mark at saka ni Miss Catherine. Dahil dito, maraming netizen, lalo na ang mga entertainment enthusiast, ang nag 1+1 na posibleng magkasama sila Catherine sa La Union para ipagdiwang ang Valentine's Day, at mas lalo pang umingay ang spekulasyon na romantic getaway ang balak nila. Samantalang ayon naman po sa artikulo, sinabi naman ni Catherine sa isang interview na secret pa ang kanyang plano ngayong araw ng mga puso, kaya lalong pinakilos at pinasiklab ang mga haka-haka. Kung ano ang pinag-udgatan ng spekulasyon, number 1, yung Instagram story ni Mayor Mark na nasa La Union. Isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng mga puna ay ang mga post ni Mayor Mark sa kanyang Instagram story habang nasa isang restaurant sa La Union kasama ang stylist ni Catherine. Para sa aming mga netizen, ang pagkakaroon ng parehong lalaki at stylist ni Catherine sa isang lugar na hindi karaniwang destinasyon ng public outings ay sapat na dahilan para mag-speculate ng mas malalim tungkol sa relasyon ng dalawa. So, sabi naman ni Miss Catherine, secret daw, plano ni Catherine. May nabanggit sa isang panayam na hindi pa ibinubunyag ni Catherine kung ano mismo ang plano niya ngayong Valentine's Day. Ito ay ginagamit ng marami bilang dahilan para lalong mag-usisa ang publiko. Kasi meron po kasi nung nasa IB clinic siya, tinanong po siya, so what's really the plan of Miss Catherine Bernardo this coming Valentine's Day? So sabi niya po dito, kala ng lahat isasagot niya ng tahasan, pero sinabi nito na sikreto daw, secret. So which means may plan, pero syempre hindi naman niya ilalatag kung sino talaga yung makakasama niya at kung sino talaga yung kanya pong piniling makasama dito, 'di ba? Malay natin baka makasama niya pamilya niya, 'di ba? Hindi naman natin pwedeng desisyonan yan kasi buhay naman ni Catherine yan. Sabi diyan, ang pagiging artista at politiko bilang mga pribadong tao, sana sa kanilang personal na buhay ay nagbunsod ng mas maraming haka-haka. Dahil secret ang mga detalye, may mga kakulangan direktang impormasyon at walang opisyal na pahayag mula sa kanila. So, ano nga ba yung buong background at timeline ng mga chismis na ito? Hindi bagong usapin sa showbiz ang pangalan ni Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. Ito hindi basta-basta chismis.
lang, may mga nakaraang report citing sa social media ba sa nagpapalakas ng haka-haka sa pagitan nila. Simula nung rumor ng 2025, ang unang pagkakataon na lumabas ang isyong ito ay noong unang bahagi ng 2025 nang may mga ulat na si Catherine ay allegedly dating isang young politician at ang pangalan na lumabas ay si Lucena City Mayor Mark Alcala. Ayon sa Showbiz Insiders na si OG Diaz, may reliable source na nagsabing si Catherine ay taken at may ugnayan ito sa politiko kaya wala pang concrete at opisyal na larawan o ebidensya noon. Meron din daw di umanong mga most sightings at viral footages noong January 31, 2026. Napansin ng publiko ang isang sighting sina Catherine at Mark sa Power Plant Mall, Makati City at naging trending topic ito sa social media dahil sa larawan at video na kumalat. Kahit suot sa na mask, napansin ng iba si Catherine kasama ang lalaki na pinaniniwala ang si Mayor Mark. Marami ang nagbasa rito bilang isang tanda na unti-unting nagiging mas bukas ang dalawa sa publiko at maaaring ito na rin ang bahagi ng pag-amin ni sila ay misteryoso kaysa dati. So ano naman po ba ang naging opinion dito or advice ni Mr. OG Diaz na isa sa mga naging source at nagsasabi na magjowa nga sila, no? Matapos kasi ang sighting sa bandang Feb 2026 ay dinadagan pa ng mga komento at payo tulad galing kay showbiz columnist na si OG Diaz. Nagpayo na kung talagang ayaw ng William ma-expose, mas mabuti raw na manatili sa isang pribadong lugar sa ang dalawa. May netizen discussion din na napunta sa iba't ibang possible scenario kasama na rito ang ilang fans na tinutulan ng idea, iba naman ang natuwa at ilan pa naman ay kritik base sa public image ng mga personalidad. Pero meron din mga opinion, ebidensya versus haka-haka. Ito'y isang espekulasyong hindi kumpirmadong balita. Ang pinagmula ng sinasabing Valentine's Day trip ay isang Instagram story lang ng mga netizen at observation. Hindi ito official na pahayag mula kina Catherine o Mark. Sa mundo ng showbiz chismis, ang ganitong klase ng proof ay tinatawag na circumstantial evidence lamang. Hindi official at hindi sapat para ituring na totoo. Diba? Hindi naman porkit nakita nyo dun si Mayor Mark, sasabihin nyo nandun na si Catherine. My God. Hanggang sa ngayon, walang formal na statement o announcement ang alinman sa kanila tungkol sa planong pagba-Valentine's Day or tungkol sa kanilang relasyon. Kaya't importante na huwag agad paniwalaan ng mga haka-haka kung wala talagang matibay na ebidensya. Public figures pa rin silang dalawang tao na may karapatan sa privacy. Kahit nga si Catherine ay isang tanyag na artista at si Mark ay isang local politicians, ay kilalang public figures, mayroon pa rin karapatan ng bawat isa na mapanatiling pribado ang kanilang personal na buhay at hindi obligado ang sino man na ipaalam sa publiko ang mga detalye ng kanilang relasyon, petsa ng mga lakad, plano sa Valentine's Day o iba pang personal na plano. Ang pagkakaroon ng social media account ay hindi automatic na nangangahulugan na dapat nilang ibahagi ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay. So kahit po sabihin na natin na maraming mga speculation na lumalabas, but they are not obliged, no? Parang hindi natin kailangan uobligahin si Miss Catherine kasi ang dami nangungulit kay Catherine patungkol dyan. Eh kung ayaw niya nga talagang i-expose kung sino talaga yung kanyang karelasyon, wala naman tayo magagawa doon, diba? At wala rin tayo magagawa kung sino ba talaga yung kanyang pipiliin na makasama. Kaya yaman na let's be happy for Catherine and bigyan natin siya ng katahimikan. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone. Dareds